X-ray, kunin yung dugo, BP, parang overall check-up para malaman kung ano yung angkop na gamot. Alam kong medyo magagastusan tayo dyan, Nay, sa pagbili ng gamot. Hindi naman ganoong kalaki. So pag nagawa nyo po yun, sigurado. Lalo na tayo ay nagdarasal, sigurado may improvement. Pero kung sa center lang po natin, sabi-sabi lang, sorry to say, mapapasama siya. Classmate, good morning! Okay. Kumusta ka? Kumusta? Thank you, sir. Sige po. Kumusta pakiramdam mo ngayon, classmate? Ayos lang. Ha? Ayos. Ayos lang. Nakapunta ka na ba ng doktor? Kailan? Pag-x-ray kami lang. Nagpa-x-ray ka. Sino nagsama sa'yo? Kuya. Ay, kayo ang kuya. Salamat, sir. Pangalan niyo po, sir? Boyet. Boyet. Tapos siya si... Edgar. Hindi, Bube, ano? Bibot. 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 Boyet, tsaka si Bibot. Oh. So, nadala niyo siya ng ospital? Kailan po? Nung Merkulis, pagkatapos bumalik kami doon, kinuha namin x-ray. Pagkatapos, diretso kami sa bayan. Saan ospital niyo po siya dinala? Sa Bliss. Sa Bliss. Okay. Anong sabi sa kanya? Anong findings? Yun nga. Dito sa sa RHU, doon kami dumiretso, kumuha kami ng binigay namin yung x-ray. Yun nga. Yun nga. Yung sa bago niya. Parang parang siya, may tama yung kakainom kasi. Kakainom. Anong binigay na gamot? Yan. Anong sabi po, paanong gagamutin? Every a day, 2 times, dalawang gamot. Katapos tuwing umaga lang, doon magagamot siya. So may iinumin siya 2 times a day? Okay. Tama yun. Pero mas maganda, ma-check lahat, classmate, no? Nandito naman yung mga kapatid mo. Alam ko naman na hindi kanila pababayaan, no? Ganun lang, sir. Nabalitaan ko nga po nabalitaan ko ang nangyari sa kanya. Kaya nung nabalitaan ko, nagpunta ako dito. So, nakakaawa naman. Kapatid natin yan. So, sana tulungan nyo siya na magbalik-balik sa ospital, sa check-up niya. Siguro may araw na naman kung kailan babalik. Mga Martes. Sa Martes. Sa Bless pa rin. Hindi na. Dito na sa center. Magsasubmit kami lang ng yung sinabi ng doktor. Sa center lang? Hindi. Ibig sabihin pag pwede naman sa Bless pag Maganda kasi, sir, para sa akin lang na huwag nyo sana mamasamayin. Kailangan may specialist talaga na magmumonitor sa kanya lagi. Kasi hindi naman siya i-confine, I think Chine-check lang yung status niya kung yung mga pinapainom na gamot is nagkakaroon ng improvement. Huwag po kayong mag-alala. Sa budget, magbibigay po ako. Salamat. Yes po. Para kay classmate. Pero ang pakiusap ko lang, dalhin nyo siya sa doktor. Hindi naman ganoon kalaki ang bayad. Lalo na pagka may mga indigency tayo. Pero gaya na aking sinabi, tutulong ako sa abot na aking makakaya. Hindi ko lang kayang samahan siya kasi marami kaming tinutulungan. Pero para sa classmate ko, isasama ko siya sa mission ng Team Daddy Frankie na mapagaling. No? Salamat. So, kumusta yung perang binigay ko sa'yo, classmate? Ayos. Salamat. Meron pa? Magkano tira? Mga 4,000. Ano bang binili mo? Mga gamit niya. Oo. Basta, classmate, kaya mo yan. Gaya ng sinabi ko sa'yo, andito naman yung mga kapatid mo.
makipag-usap ka na maayos para dalhin ka lagi kung kailan ng check. Wag sa center, wag sa RHU. Sorry, hindi naman sa walang tiwala. Pero mas maganda, sir, may doktor na mag-handle sa kanya. Kasi puro ano lang naman yan, ang mangyayari, pabalik-balikin lang kayo para i-check up yung dugo niya, tignan yung baga niya. TB pa ang sakit niya, TB, ano? Tuberculosis yan. Pasensya na classmate. Kailangan po magsabi tayo ng totoo, pag-usapan natin yung katotohanan, wala tayong i-hide para maagapan, magawan ng lunas yung sakit. Kahit sabihin nating TB, kaya pang gamutin yan. Basta nagtitiwala, as long as nagtitiwala tayo kay God, ha? Gaya na sinabi ko, classmate, gagawin ko yung mga kaya ko para gumaling ka kasi 46 years old ka pa lang kamo. Bata pa. Di ba? Life begin at age 40, sabi nga nila eh. So, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kung kailan tayo nadapa, maging inspirasyon natin yun para bumangon, no? Sinusubok lang tayo ni God hanggang saan ang tibay natin. No? Yung mga iba nga dyan, kung kailan naging 60, tsaka gumanda yung karir nila eh. Di ba? Kaya habang may buhay, may pag-asa. Susubukin talaga tayo ng panahon. So, magbibigay pa rin ako, classmate, para hindi ka mag-aalangan na pumunta sa ospital, ha? Pero ang gusto kong mangyari, yung ibibigay ko sa yung pera, panggamot mo. Sir, no? Pasensya na kayo sa akin, sir. Salamat. Kilala niyo po ba si Daddy Frankie? Opo nga. Okay, kilala niyo ako. Oh, hindi ko kayo masyado kilala dito. Although mga kababayan, mga kabarangay, itong lugar na to is kabilang barangay lang po, no? Ang barangay ko kasi sa Aliaga, eto, sa Lepa na to, no? Sa Lepa, kabilang barangay. Kaya hindi ko nakilala yung mga masyado yung mga tao dito dahil hindi talaga ako gala dito. Although si classmate lang ang kakilala ko dahil classmate ko siya nung elementary. At nagulat nga po ako sa mga bago pa lang sa aking channel. Nagulat na lang ako almost 20 years na hindi kami nagkita nito. Baka hindi lang. Ito lang sa kanyang sitwasyon. Kaya para kay classmate mga kababayan, isasama ko siya sa aking misyon na makatulong sa ating mga kababayan. Ika nga, sabi nila, nakatulong tayo sa malayong lugar, bakit hindi rin natin gawing makatulong dito sa mga kalapit barangay, lalo na't classmate ko pa. No? Classmate, magbibigay ako ulit ng 10,000, ha? Para sa'yo to, ha? Okay? Classmate, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Ha? Opo. Kumain ka na ba? Ano almusal mo? Lugaw. O lugaw. O, mga soup, mga malalambot lang. Muna. Kasi hindi naman basta-basta. Opo. Konti-konti lang muna. Classmate, gaano ka nakatagal nagkasakit sa Maynila bago ka pumunta rito? 4 na buwan. Kasi malaki ng katawan ka, pares kanyan eh. Tapos na lang, biglang pumayat na lang na ganyan? Oo. Dahil napabayaan siya doon, puro alak yung laman ng tiyan niya, hindi siya nakakain. Ganun. Akala mo siguro, classmate, kaya mong ubusin yung alak? Ha? Wala kang panalo dyan. Wala. Pero magpagaling ka. Pag magaling ka na, tignan natin, mag-inuman tayo. Pwede ba yun? Ha? Inom pa tayo pag gumaling ka? Hindi na. Ayan, umiiling na siya. So pag magaling na, hindi na tayo inom. Oh, classmate, ako umiinom din po ako mga kababayan. Pero San Miglite lang tapos 2 bote. Occasionally po, pag may kwentuhan. Hindi po ako magsisinungaling. Nagiinom din ako. Pero occasionally lang. No? Pinakaingat-ingatan natin yung kalusugan natin mga kababayan. Sa mga nagiinom dyan, hindi tayo mananalo sa alak. Ay, ate, good morning. Morning po. Kumusta po ate? Kumusta ang kalagayan niya? Yun nga, inaano namin ngayon yung ano niya. Pero maganda yung narinig ko sa yung pa-doktor talaga siya. So, ibig sabihin, hindi sa doktor nyo dinala? Hindi. Sa blessed muna nila kasi sinabi. Ngayon, pag sakaling yung, kasi siyempre, inisip namin buhay namin. Gusto ko rin talaga siya ma-doktor. Yes po. Kailangan talaga sa ospital na yan, sa doktor na yan. Kasi kung sa center lang,
Hindi naman sa walang tiwala. Pero mas maganda po talaga sa doktor nyo dalhin. Pwede ba yon? Dalhin nyo siya? Sa kapatid ko, pag pag-usapan natin. Opo. Gaya ng sinabi ko, Nay, para kay classmate, isasama ko siya sa aking misyon. Tutulong ako sa abot na aking makaya. Kaya sana bilang mga kapatid, tulungan nyo din siya. Kasi kung siya lang mag-isa, wala na pong mangyayari. Di ba? Salamat. Kasi hindi naman ganun kalaki ang gastos dito kasi hindi ito emergency. Andyan na yan. Ipa-check up ninyo po siya. After ma-check up, ma-check, x-ray, kunin yung dugo, BP, parang overall check up para malaman kung ano yung angkop na gamot. Alam kong medyo magagastusan tayo dyan, Nay, sa pagbili ng gamot. Hindi naman ganoong kalaki. So pag nagawa nyo po yun, sigurado. Lalo na tayo ay nagdarasal, sigurado may improvement. Pero kung sa center lang po natin, sabi-sabi lang, sorry to say, mapapasama siya. Di ba, classmate? Alam ko si classmate, matatag yan. Hindi ako mangingilag or matitinag na magsabi ng katotohanan dahil classmate ko po yan, kilala ko po yan. Kaya nga po ako bumalik para kumustahin kung nadala nyo na po siya. Dala na, pero sabi nga daw, pag sakali, sabi ko naman to sa kapatid ko, pag hindi man yan, doktor na natin siya dalhin. Sabi ko, para alam natin sigurado yung gamot niya. Ako na po nagsasabi, walang mangyayari kung saan nyo lang dalhin. Kailangan mayroon siyang doktor talaga na mag-handle sa kanya. Mabibigyan siya. Nagagamot, tandaan niyo po, nagagamot na ang mga TB, nagagamot po yan. Malakas pa naman siya eh. Pero pag magpapatuloy, wala mangyayari. Di ba, classmate? At saka, classmate, tandaan mo, unang-una, magdasal tayo, nabigyan tayo ni God ng kalakasan. Walang silbi yung mga perang binibigay ko, walang silbi yan. Kung hindi tayo tatawag kay God, ha? So, paano po? Anong magiging iisipin ninyo ngayon? Dadalhin nyo po siya. Opo, pag kasi medyo pa namin siya. Pero itong baka sa susunod, mga Lunes ganun. Sa Lunes na lang. Opo, papacheck up namin ulit siya. Doon na lang sa baka doktor dito kasi wala na si Dr. Biloria eh. Ma'am, sa ano po? Sa regional. Regional? Opo. Kasi wala ko alam dahil hindi mo naman nasubok. Dalhin nyo sa regional. Doktor eh. Yun ang pinaka-importante. Doon kayo magpa-check up. Dito yan Daddy Franco, dito sa ano yan? Dagupan. Bagupan. Mm-mm. Okay po. Yun ang pinaka-the best dyan. Classmate, anong pakiramdam mo ngayon? Ikaw makakapagsabi niyan eh, kung ano nararamdaman mo, kung bumibigat, gumagaan, about sa pag-inom mo ng gamot. Medyo isla. Yung dinadaing niya sa akin, yung paa niya. Opo. Baka gouts na yan. Gout na yan. Gawa. Yung gawa ng pag-iinom niya. Pero Nay, lumalabas po talaga yung mga ganyan, namamagana yung paa. Kasi may problema siya sa baga, humihina. Once na naayos na yung baga niya, unti-unti mag-aayos yan. Kaya nga po sabi ko, kailangan sa doktor kasi x-ray, ECG, kuhaan ng dugo, kung ano-ano. Lahat makikita nila at mga doktor ang magsasabi kung ano yung stage ng sakit niya. Doon din nila sasabihin sa atin, real talk po yan. Doon nila tayo sasabihan kung kakayanin pa ni classmate. Pero gaya na sinabi ko, huwag tayong mawala ng pag-asa, walang imposible kay God. Yan, lagi ko sila sabi sa kanya. Yes, pagsubok lang. Di ba, classmate? Hindi ko pa na-upload kasi yung unang video natin, classmate, sa Facebook, kaya hindi pa nakikita ng mga classmate natin. Pero hintayin mo lang. Hopefully, na mapanood ng mga classmate natin para matulungan din nila tayo, no? Dahil alam ko marami tayong mga classmate na mayayaman dyan, may mabubuting kalooban, no? Hindi pa nakauwi si Atoy? Mula nung nagpunta ako rito? Hindi pa. Hindi pa. Di ba Pero chat niya. Oo, sinachat niya na lang. Niya. Papapost ko rin kay Atoy para malaman ng mga classmate natin. So, paano? No? So, Nay, pag-usapan ninyo. Dalhin nyo po sa regional, dalhin nyo sa maayos. Para sila ang magsasabi. Pagdating ninyo doon, pwede rin na i-confine nila yan ng mga 2 to 3 days. And then, pag na-stable na, pauwiin nila kayo.
yun ay magbalik-balik kayo every week or every 15 days para sa gamot niya. Pag minsan naman din, masaya siya pag ganyan, sabi ko sa kanya, natandaan mo na yung nagawa mo. Sabi ko. Classmate, kung ano yung mga pagkakamali natin, kung ano yung mga nagawa natin na hindi maganda sa ating kapwa, nandiyan si God, nakahanda makinig sa atin. Dahil may mga kasabihan na susubukin lang talaga tayo ng panahon. No? Alam ko kung gaano ka buting kaibigan to eh. Mabait yan. Opo, mabait na kaibigan. Doon, kaibigan niya. Sabi ko, hindi pwede dito siya dahil wala mag-aasikaso. Kaya Marami siyang kaibigan doon. Pero bakit nung nagkasakit siya, yun sana? na, Yun ang lagi ko sinasabi sa kanya. Kilala ka nila pag wala kang sakit. Ngayon, nasaan sila ngayon? Sabi ko, ganyan, sobrang kabaitan niya. Kaya sabi ko, uwi na tayo. Kapatid, doon na tayo sa probinsya. Kasi pagaling ka. Dahil, dito, mangyayari sa buhay mo. So, ibig sabihin na napakarami niya, nung wala siyang sakit, namamasada siya, marami siyang tropa at kaibigan sa bahay. Oo, pupunta sila doon. Lakas-lakas niya pa. Sabi ko, alika na, doon na lang ka. Huwag ka inom dito. Sabi ko, hindi ate, muna ka na doon. Umuwi kami kasi dito nung pandemic. Sasama sa namin. Taba-taba pa yan. Ngayon, nung biglang, sa tagal-tagal na hindi ko na siya nakakamusta. Pero lagi ko siya pinagpipray. Sabi ko, ikaw nang bahala lagi sa kanya. Tapos nung nakita ko sa video call nga, ganyan nangyari sa kanya. Hindi na ako napakali. Sinabi ko na dito sa kapatid ko. Punta na natin yung kapatid natin. Patunay lang, Nay. Hindi ako naniniwala. Yung pala, ganyan na siya. Patunay lang po na ano't ano man ang mangyari, pamilya pa rin ang babalikan mo pag nagkaroon ka ng problema. Ano namin yan? Ay, buso namin yan eh. Kaya yung mga kaibigan, barkada, andyan lang po yan. Di ba? Pero wag natin i-full time sa barkada or kaibigan. Lagi natin isaalang-alang ang pamilya. Kasi pag nagkaroon ng kagipitan talaga, walang sasaklulo sa'yo, kapamilya, kapatid, magulang. Pero yung barkada, pagka kasiyahan, nandyan yan. Inuman, nandyan yan. Di ba? Pero pagkagipitan, hindi naman sa nilalahat mga kababayan, hindi ko nilalahat. Pero maraming beses na pong nangyayari yan. Di ba? So, classmate, mapapanood ng mga barkada mo to. Anong mensahe mo sa mga barkada mong tapat doon? Ano sabi mo sa kanila? Huwag nang masyadong uminom. Huwag na sila masyadong mag-inom. Ang hirap mo sabihin. Balik ka na. Iniwan ko na. Iniwan ko lang, di ba? Iniwan ka nila? Ganun talaga, classmate. Kaya maging aral na rin sa'yo to. Hindi po masama makipagkaibigan, pero may limitasyon. Hindi po masama magpakasaya, kumbaga mag-inom, pero drink moderately, sabi nga nila no? Nay, ma'am, ano pong masasabi mo sa mga kaibigan ni, alam ko mapapanood nila to, ano yung mensahe mo sa nakita mo sa kanya? Masasabi ko lang, sana, kung mayroon silang wag na masyado silang minom, ganyan, tulad yan. Pero ngayon, wala. Ngayon, kilala niya siya. Pag may siya ngayon, hindi niya na siya kilala. Wala nang pumadalo sa kanya. Nung ganyan siya, pinabayaan na nga siya eh. Sabi ko, ano nangyari sa mga kaibigan mo? Wala. Hindi ka nilala. Iba yung tunay na pamilya. Ayaw niya umalis doon. Doon na pinakapamilya niya. Kaya sabi ko, ngayon, naranasan mo na. Sabi niya, ate, hindi na ako babalik doon muna. Pero pag bumalik ako doon, hindi na ako yung iinom. Maganda yan. Kasi nandun yung niya eh. Kaya yun, sana patunayan mo yan. Naku, wala na. Baka hindi na kita matutulungan dahil di ko na rin alam ang buhay ko. Kung hindi natin alam ang buhay, di ba? Okay po. Kaya sabi ko, sa'yo yan, sarili mo yan. Ay sa akin mga kapatid, buti na lang, hindi yan ang kapatid ko.
kuya ko nga, lagi niya rin kinakamusta siya eh. Mm. Yun din, high blood din yun. Yes po. Sinasaway ko rin siyang uminom. O, tingnan mo. Nakatapos na isang problema, ikaw na naman. Sabi ko. Kaya minsan pagpasensya mo kung may nasasabi ako. Nay, ganito yan. Pag-usapan nyo na lang magkakapatid, kailangan talaga madala po siya sa ospital. Dapat mayroon siyang specialist na hawak sa kanya. Hindi naman po ganoon kalaki ang gastos niya, Nay. Mayroon namang, sabi niya, may 4,000 pa. Tapos may 10,000 ngayon. Malaking bagay na po yan. Malayo na po mararating yan. At loobin sana ng Panginoon na tuloy-tuloy pa yung kalakasan natin at hindi po dyan magtatapos ang pagtulong natin kay classmate, no? Nay, bilang naging karanasan mo po sa iyong kapatid, sabi mo nung malakas siya, lagi mo siyang pinapayuhan. Ayun nga eh. At nakita mo ang nangyari ngayon. Wala akong tigil dyan. So, ano ang magiging payo mo naman sa mga kabataan na mahilig magbarkada? Yeah. Para maging aware sila, magkaroon sila ng idea sa nangyari. Ikaw po ang makakapagpatunay kung ano po ang ibig sabihin ng barkada, kung paano i-manage ang barkada at kaibigan. Masasabi ko, tulad yan, nangyari. Kung mayroon pa kayong pagkakataon, ganun. At may mga magulang pagkapatid, makinig kayo. Yan lang ano ko. Pero tulad yan, nangyari. Hindi siya nakinig. Akala niya, kaya niya sarili niya. Kaya lagi ko sinasabi ko, may pamilya na rin ako, pero sila pa rin inisip ko. Kaya makikinig kayo kung naririnig niyo ko, mga pakinggan yung pamilya niyo. Kaya masasabi ko sa kanya, sa inyo, makikinig kayo, walang mapapalayang alak na yan. Hindi ko naman sinasabing tigilan nyo, pero wala ibibigay na yung tulog yan. Wala nangyari sa tatay namin ganyan. Hindi siya nakinig. Ayan, alam mo na po. Tigas kasi ulo. Yan mga kababayan, nagiging emotional silang magkakapatid dahil sa nangyari sa kanila. Mahirap ang buhay natin. Basta malakas lang tayo. May pag-asa pa. Punta tayo sa lumuluha si classmate. Classmate, huwag kang iiyak. Mga bata tayo, hindi kita nakitang umiyak Mahirap umiyak yan. Pero may kasabayan, kahit anong tatagtibay mo, pag pamilya ang pinag-uusapan, imposibleng hindi ka luluha. Di ba? So, ayun mga kababayan, sa mga kapanood nito, sana'y maging aral po ang nangyari sa atin, especially sa mga kabataan. Hindi po namin sinasabing hindi pwedeng makipagbarkada. Masarap po maraming kaibigan, yan lagi kong sinasabi. Para sa akin, kaibigan is kayamanan. Di ba? Pero, iayos natin. No? Kung anong pagmamahal natin sa ating mga kaibigan, mga barkada, ganun din ang pagmamahal natin, i-manage natin sa ating pamilya. Di ba? Hindi porkit may kaibigan tayo o barkada tayo is makakalimutan natin yung ating mga kapatid barkada. Dahil ang kaibigan po, nandyan lang po yan. Mas laging magkakasama ang barkada sa kasiyahan. Nandyan po yan pag masaya. Pero pag sa gipitan talagang, syempre bawat isa may pamilya din. Kaya nasa atin po yan na magdadala. No? Sana maging aral po ito mga kababayan at maraming salamat po. Dahil sa mga blessing, biyaya na natatanggap natin at dahil sa suporta ninyo sa akin, mga kababayan ko, mga followers natin, mga viewers natin, mga sponsor natin, ay nakatulong na naman tayo sa umagang ito. Nay, aalis na po kami. Sana pagbalik ko, sana pagbalik ko, maganda na yung balita na nadala nyo na po siya sa Region 1. Pinaka-the best po sa Region 1. Pilitin mo makapunta na Region 1. Hindi sa center, ha? Okay. Mag-schedule, mag-usap po kayo magkakapatid. Okay. So, salamat po. Bye-bye, classmate. Salamat. Sige po. Sir, thank you. Salamat, sir. Ma'am, laban lang. Sabi ko sa inyo, pag dinala nyo yan, mabilis gumaling yan. Okay? Salamat.